wala pa po kaming pag-uusap na formal sa Partido Liberal. At lalong wala po kami pag-uusap tungkol po sa pakikipag-coalition sa administration. At palagay ko po, yan po ay napakalayo na sa palagay ko po ay pati yung mga namatay naming mga leader baka bumangon sa kanilang mga kinalalagyan kung kami ay makikipag coalition sa administration. So, sir, di ho ba nagkaroon ng get-together sila VP Sara at ilang pang mga leader po ng inyong partido? Nandun ho ba kayo nung ano na yon, yung get-together na yon? Si VP Lenny po? Opo, Si opo. With VP wala Lenny. po ako, hindi po ako kasama doon sa. Yun po ay hindi po yung Liberal Party, yun po ay gathering ng mga nagkasama-sama nung 2022 presidential elections. Okay. Pero yun nga po. So, as in, ilan ho ba ang official na miyembro ng Liberal Party ngayon? Sa lahat na po, hindi lang po sa Kamara. Ako konti lang po. Dati po Volkswagen Party kami, baka ganun din po. Pero meron pa din mga leaders sa mga local governments, mga leaders kami sa iba't ibang sektor. Hindi ko na po mabilang pero hindi po marami katulad mo. Opo. Sa ngayon po, ano po ang posisyon ni VP Lenny sa Liberal Party? Wala po. Siya po ay nagbitiw sa kanyang mga posisyon sa Liberal Party. Ngayon po ang chairman emeritus si Senator Kiko, ang presidente po namin ngayon ay si Erin Tanyana. Okay. So, pero miyembro pa rin po ng Liberal Party si Opo. si Mayor Lenny. Opo, sa pagkakaalam ko po, miyembro pa rin. Okay, sige po. Pero sa ngayon po, sir, no, bagamat kaninyo iilan lang po ang inyong mga miyembro, ngayon ho ba pinag-uusapan na po ninyo ito? Kasi nga Wala. Opo, go ahead, sir. Wala pa pong formal na pag-uusap. Kami po ay nagdidesisyon on an issue-to-issue basis pa lamang sa mga panahon na ito. Okay, pero sa ngayon ho ba kayo po sa Liberal Party, meron na ho bang ilang mga partido din na ngayon ay meron ng preliminary talks para ho sa posibleng coalition? Wala pa po. Wala pa po. Except siguro yung mga nasa yung akbayan, meron pong mga pero informal pa lang po. Wala pa pong mga formal na pag-uusap tungkol dito. Opo. Kung kayo po ang tatanungin, sir, ano po ang inyong damdamin dito? Dito po Simple sa... lang. Opo, go ahead. Simple lang po yung discernment process ko kung nabubuhay si Pinoy, ano ba yung kanyang magiging opinion tungkol dito. Kasi nakita ko si Pinoy, malaki sakripisyo sa bayan natin, mahal na mahal yung bayan natin hanggang namatay siya kasama ko. Kaya yun yung aking basihan ng mga desisyon. Sa tingin ko po, ay hindi siya papayag na kami ay makipag-coalesce sa Marcos administration. Hindi lang dahil doon sa naranasan na natin noon nung sa kanyang ama, kay Presidente Marcos, kundi dito sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa ating bayan na hindi pa po nangyari sa anumang administrasyon ng mga nakaraan. Ito po ay 1.45 trillion ng national budget sa loob ng 3 taon ay talagang pinagpiestahan ng administrasyon. At nakita ko po na sa ngayon sa aking mga pag-aaral, nakita ko po noong nakaraang 3 taon para po naging sindikato ang gobyerno. Hindi lang sa public works, hindi lang sa customs, hindi lang sa BIR, sa national irrigation, pati po sa Department of Agriculture. At ngayon po ay hindi naman nire-resolve yung problema. Yung pagnanakaw na napakalaki niya, napakalaki po na naging epekto sa ating ekonomiya. At nakikita po natin yan, 4.4% yung GDP natin instead of the 5.7 target. Anong fourth quarter po, 3%. At dahil dito sa mga pagtatakip na ito, palagay ko po by end of the first quarter, mga 2% na lang yung GDP natin. Ang makakaramdam po niyan yung mga pinakamahihirap nating kababayan. At hindi po sa tingin ko papayag si Pinoy na maging kabahagi nitong administrasyon na may ginawang ganitong kalaking kalokohan.